Okay, question po ito from Freya. Yan po yung pangalan niya, no? Freya. May temporary arrangement po kami sa family business. Nagagamitin ko muna yung personal account ko para sa incoming payments dahil may issue pa sa company account noon. Eventually, nagkaroon ng dispute sa accounting at ngayon ay may questions kung personal funds ko ba o business funds yung laman ng account. Paano po usually ina-assess ang ownership at responsibility sa ganito pong halo-halong setup? Question from Freya. Okay. So sa issue po ng commingling of funds, simple lang naman po yung remedy diyan, which is proper accounting or proper auditing, no? So regardless kung may existing na laman yung account ni Freya or may continuous na pinapasok na pera coming from her own income or funds, dapat po madali dapat matrace kung magkano yung mga amount na pumapasok galing doon sa family business. So dapat alam kung sino yung nagde-deposit at nililista yung mga amount na yon. So yun Mhm. po, it's just a matter of proper auditing or accounting. At para sure kung tama yung resulta ng accounting, dapat mag-hire po sila ng independent na auditor. Mm. Ayun. Tsaka Maganda tama si attorney, madali lang naman yun dahil may pinasok ako sa account account mo mo. na ganitong amount. May Yes. deposit slip yan eh. Correct. May katunayan yan na Correct. pumasok yan sa account mo. Eh di meron silang list ng mga deposit slip. I-total nila. Yes. Oh, total, halimbawa, ganitong amount. Yun ang dapat mong i-out. Yeah. Ganda ng panukala ni Mm. attorney. Proper auditing, and accounting. Opo. And then, pwede naman kayo mag-hire ng independent, Mhm. independent Yung auditor. mga, accountant Oo, or yung yan. kung pwede tumulong po sa kanila. Oo, kasi baka mamaya mag-ignite pa ito, magkasira-sira. Magkasira sila, 'di ba? Family business ito eh, 'di ba? Baka mawalan ng trust, 'di ba? Pero wala ka naman palang basis. Yung tao pinagdududahan mo. May issue na kasi ngayon. So, abi ni attorney, hindi problema. Simpleng remedy. I-audit yung accounting, magandang accounting, maayos na pag-account, and then maayos na pag-audit. Yan. Oh. Yan. So, ano pa yung pwede natin ditong makita na hindi naman siya nagpresenta eh. Di ba? Nakiusap sa kanya na kung pwedeng gamitin mo na yung account. Pumayag siya. Opo. May consent siya. Oh. Pinayagan niya. O, papagamit mo po yung personal account ko dahil may issue tayo sa business account eh. O, sa personal account ko, papasok mo na yung collectibles. O, may date naman po yan. Monitoring eh. Correct. Di ba? And then, Kaya yung makikita naman may-ari naman ng account, dapat honest ka din. Di ba? Opo. Kung halimbawa naglalagay ka din ng pera doon sa account na yon, kasi account mo to eh. Mm. Di ba? Dapat honest ka din. Mm-mm. O baka naman na-misplace yung deposit slip nung isa. O, hindi ka pa, pwede ka naman makakuha sa bangko, di ba po? Opo. O, di wala ka ng lista. Halimbawa yung lista mo, nagkaroon ng baha, na anod. Paano yon? Actually, may bank records Oh, naman may po bank tayo. record. Ayan. Okay, maganda tong binanggit ni Attorney Noliver na yung pag-attorney, sasang-ayunan ba ng buong family yung pagkuha ninyo ng independent auditor? Kailangan ba mayroon pagsang-ayon sila dito, attorney? Yung pagkuha po ng independent auditor, depende naman po yan sa kanila, no? Kung may doubt doon sa magiging resulta ng audit, no?